ang yaman ni Digong, mga kababayan. Eto na. Posibleng ma-freeze ang yaman ni Digong. Diyos mio Marimar. Posibleng ma-freeze ang yaman ni Digong. Eto na. Mayroon yan sa rules ng ICC. In fact, may freezing of assets yan. Patay. Sa Rome Statute. Tapos may trust fund kasi na binuo yung ICC para sa mga biktima. Usually ito, ang mga kawawa dito, yung mga namatayan, breadwinners. At ito yung nangyari sa Pilipinas. Yung mga asawa nila o anak nila na breadwinner. Kaya hirap din sila. Isa sa mga maaaring hakbang ng International Criminal Court o ICC sa kanilang investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang pag-freeze ng kanyang assets. Ayon sa human rights lawyer na si Attorney Nery Colmenares, bahagi ito ng proseso sa ilalim ng Rome Statute upang tiyakin ang kompensasyon ng danyo sa mga pamilya ng umano'y mga biktima ng extrajudicial killings. Dagdag pa ni Attorney Colmenares, ang pag-freeze ng assets ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang pagbabayad ng civil liability ng isang nasasakdal. So just to clear yung reason ng sa pagkaintindi ko mga kababayan, ganito pala. Ang sabi ni Colmenares, ipipraise daw ang asset ni Digong at yung asset na napipraise, parang i-divide yata doon sa mga biktima ng mga napatay. Kukuhaan yata yung asset niya. Kukuha doon sa asset niya at i-divide sa mga namamatayan, yung mga biktima. Di ko lang sure ha, kasi ito yung sinabi niya. Magbuo daw ang ICC ng isang parang funds, kukunin mula doon sa asset at i-divide kung ilan yung mga biktima ng mga namatayan. Naku, hindi pala makikinabang si si Kitty, si Sarah, si Pulong at si Baste. Ang makikinabang pala dito ay yung mga biktima nung namatayan. 30,000 yung namatay. Kung ang pera niya is 5 billion, divide 5 billion divide 30,000. Yun ang hatian nila. Ganito pala yung nangyari dati doon sa yung sa martial law ni Marcos Sr., 'di ba, na kung ano yung mga asset at ari-arian paghahatian doon sa mga biktima ng martial law. Totoo ba 'to? Kasi parang ganoon 'di ba, narinig ko dati, narinig ko dati na magbabayad si Marcos Sr. ng danyos doon sa biktima ng martial law. Paki-comment nga po sa mga nakakaalam po. Kasi may narinig akong ganyan di na yan magnanakaw, mayaman na yung pamilya Duterte, sabi nila Landi ang ay nako. Ng asset is because yun doon kukunin yung pambayad dun sa mga danyos sa mga naging biktima. Tama nga. Asset ni Digong i-freeze. Ngayon, pag na-freeze yung asset, kung magkano kalaki o gaano kalaki ang pera, doon kukunin yung ibabayad sa danyos sa biktima. 30,000 yung namatay, kung 5 billion, di-divide mo dun. 30,000 divide 5 billion. Alam na this. So, yan sa mahalagang under the Rome Statute. Under the Rome Statute. Sabi ng ICC na dapat may civil liability din yung perpetrator. Katulad naman sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kahit may criminal na kulong, meron ding civil liability kasi inuutosan din ng korte na magbayad ng danyos, perjuicios, kumbaga damages, ang nasakdal or kaya ang nakonvict na sa kaso dito. Ngunit paliwanag ni Attorney Colmenares, nananatiling tanong kung paano ipatutupad ang anumang freeze order mula sa ICC dahil aniya sa kasalukuyang administrasyon ang pagpapasya sa ganitong hakbang. Again, discretion ng Presidente yan Si BBM pa rin ang masusunod. Ngayon, Pangulong Bongbong Marcos, piliin mo, yaman ng mga Duterte o magkaroon ng bayad danyo sa mga biktima nung pinatay sa war on drugs. Siyempre, ang pipiliin ni BBM dito, taong bayan. Bakit mo pagkakampihan ang kalaban mo? Siyempre, tutulungan mo yung taong bayan. BBM na naman. Sisihin na naman dito ng mga DDS. Dahil kay Marcos Bangag, maubos ang pera ni Duterte, kaya ipamimigay mo dun sa biktima sa war on drugs. Yun yung nasa batas. Sabi ni Ricol Minares, si BBM ang magpasya
na i-freeze ang account ni Digong, doon kukunin ang ipamimigay sa mga danyos doon sa biktima. So ngayon mga kababayan, patay na naman. Pera. Since yung warrant of arrest, ang tanong paano, so nagpapalit ang ihip ng hangin. Kahit ngayon, kasi President Marcos, if I were President Marcos, of course, pag may request ng freeze, i-freeze mo. Tumulong ka sa pag-freeze. Sige, siyempre, kung ako kay BBM, mas tulungan ko yung taong bayan. Bakit? Hindi makakapanalo sa akin yung pamilya ni Duterte. Ilan lang naman silang butante dyan sa pamilya na, hindi man sila umabot 20. Yung 30,000 ka namatayan. At, bukod doon, mas mataas pa ang tiwala ng taong bayan kay BBM. Bakit? Mas pinahalagahan niya ang biktima kaysa doon sa sa akusado. At tataas ang tiwala at trust rating ni Marcos pag ginawa ni Marcos yan. May possibility, pag tumakbo pa si Sandro at si F. Elisa, mananalo pa. Bakit? Pinaglalaban nila yung biktima at take note mga kababayan. Yan ang sinabi ni BBM noon pa man. Kung meron mang biktima sa martial law, magtulungan tayo. Di ba? So ito, biktima ng war on drugs, i-freeze ang pera, kuhaan ang pera, ibigay sa mga danyos dun sa biktima. Tataas na naman ang rating si BBM nito. Yan, lalo na may charges sa impeachment ng mga assets na salin, mga billions of pesos. So, not only for the ICC, kundi dito rin sa justice system ng Pilipinas, na naungkat syempre ang matagal nang gustong buksan yung mga bank account. So, I guess, what is in the discretion of the President? Kaugnay nito, tiniyak ng Malacanang na anumang aksyon na gagawin ng gobyerno, kaugnay ng isyong ito ay dapat dumaan sa legal na proseso. Kung meron naman po tayong batas at inaalaw po tayo, ipakita lamang po nila, tayo po yung magkukomply dahil di po, sinasabi natin, lahat po ng gagawin natin dito ay dapat lamang base sa batas. Samantala, Ubos ipinuto ang naman ni yaman. dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na Nako. walang sapat na yaman si dating Pangulong Duterte para mapatawan ng freeze order o makapagbayad ng danyos sa mga biktima. Ito mga kababayan, may mga nagko-comment sa comment section, hindi ko kayo maisa-isa. Paano daw kung nalipat na ni Digong ang kanyang mga ari-arian sa iba't ibang pangalan, sa iba-ibang tao? Mga kababayan, walang saysay yung paglipat na yan. Makikita naman yan sa mga bank records niya. Kung ilan ang sinahod niya sa loob ng 6 na taon at ilang transaction sa bangko ang pinasok niya, doon pagbabasihan. Ngayon, kung naka-1,000 transaction siya sa bangko at bilyon-bilyon ang pinasok niya, yun ang hahanapin. Ngayon, paano mo hahanapin? Inilipat na sa ganito. May mga anak naman siya. May pamilya siya. Pwedeng i-credit ngayon sa mga anak niya at sa pamilya niya. Correct me if I'm wrong, hindi ako abogado Pero doon ang babasihan yan kung ilan ang pinasok niya noong 2016 hanggang 2022, yun ang babasihan. Kasi imposible naman sa buong Pilipinas walang bank record si Digong. Kahit sabihin yung nilipat ni Digong yan kay Tarpulano, nilipat sa labandera, sa driver, sa sardinero, sa yaya, matitres pa rin yan. Bakit? Yung yaya magkaroon ng 10 million, yaya ka lang. Saan mo galing? Yan din isa sa problema ni Harry Roque, mga kababayan. Bakit? Si Harry Roque, bilyon-bilyon ang pera pumasok sa bank account niya. Wala namang dokumento kung saan galing. Diba? No one is above the law. Diba? Ganun yon mga kababayan. Ito na. Order o makapagbayad ng danyos sa mga biktima. Wala siguro tanong. May asset. Walang pera yun Di ba? Salvador Panelo, manahimik ka, walang pera yun. Tangina mo, likuhin mong lelong mo. Wala daw pera si Digong. Pag ipinakita yung asset ni Trillanes nung hinanap ni Senador Antonio Trillanes yung asset ni Digong, napakadaming pera. Meron pa nga siyang mga ari-arian, may mga bahay pa sa iba't ibang subdivision. Meron pa nga siya mga bank account sa BPI na papirmahan nga ni Senador Antonio Trillanes. Galit na galit si Digong. Sabi nga ni Digong, sampalin ko muna bago ako pipirma ng waiver. Ito si Panelo, hindi ka nga nakasama sa ICC. Nagyabang ka na naman. Kung magaling kang abogado, di sana ikaw yung sinama, hindi si Harry Roque. Kaya nga hindi mo kilala si Harry Roque at this time Diba? Ayaw nga pumirma ni Digong ng waiver doon sa
sa Congress. Sasampalin nga niya si Trillanes ang microphone. Lo. Yan, alala nyo? Alam na this. Yeah? Praise ang pera ni Digong. Nako. Eto na, mga kababayan. Bukod dun sa ma-praise ang pera ni Digong. Dito tayo sa... wait lang. Dito tayo sa... Pwede daw taniman ng ebidensya ang sabi ni Digong ni Sara. Ayon kay Sara Duterte, posibleng pagtataniman ng ebidensya ang kanilang bahay kasi bali-balita ngayon na i-read nga daw ang bahay ni Digong. I-read daw ang bahay ni Digong.